Another day, another question, another issue. Okay, ang tanong galing sa isa sa mga kapatid natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ako po ay may katanungan. Ako po kasi ay nagtatrabaho dito sa East. Saan to? Bilang convenience store attendant. Ngayon po, ang kumpanya na pinapasukan ko ay isa sa paninda ay sigarilyo at electronic cigarette. Ang tanong ko po ay may halong haram po ba ang aking sahod at trabaho? Sana po Ustad masagot para kung siguradong haram ay insyaAllah ay makalipat ako ng ibang trabaho. Ingatan at pangalagaan kanawa ng Allah Ustad. Okay. So, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh, kapatid, no? Dalangin ko sa Allah na may gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pag-iingat, sa iyong kabuhayan at sa iyong pagnanais na tiyaking halal ang iyong kinakain, ang iyong isinusuot at ipinangtutustos sa iyong pamilya. Tunay na ito ay tanda ng takwa at pananampalataya. So, haram ba ang sahod na nagtatrabaho sa convenience store na nagbebenta ng sigarilyo at vape? Yun sinusunod ng vape, no? Ito yung mga electronic cigarettes, no? Unang mahalagang punto, kapatid, ano ang hatol sa sigarilyo at vape? Yan muna pag-usapan natin. Marami sa mga makabagong ulama o contemporary scholars ay nagpahayag na ang sigarilyo at ang mga electronic cigarettes or vapes ay ipinagbabawal dahil sa kanilang pinsala sa katawan at sa kayamanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili, tunay na ang Allah ay maawain sa inyo. At sinabi pa niya sa surah Al-Baqarah, "Wala tulqu biaydikum ila tahluka." At huwag niyong ihulog o itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan. So ang mga medical na pag-aaral ngayon ay malinaw na nagpapatunay sa pinsala ng sigarilyo at vape sa kalusugan. Yan ang unang punto. Ikalawang punto, ano ang hatol sa pagbebenta nito? So, may pangkalahatang prinsipyo sa Sharia. Una kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ma'idah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." At magtulungan kayo sa kabutihan at takwa, magsuportahan kayo sa kabutihan at pagkatakot sa Allah, at huwag magtulungan sa kasalanan at paglabag. Dahil dito, kapatid, ang direktang pagbebenta, pamamahagi o promosyon ng mga bagay na ipinagbabawal ay hindi pinahihintulutan. Ngayon, tungkol sa iyong situation, mahalagang malaman ang pagkakaiba ng dalawang kalagayan. Una, kung ang pangunahing trabaho mo ay magbenta ng sigarilyo o vape. Halimbawa, ikaw ang nakatalaga sa tobacco section, no? Sa tobacco section. Karamihan ng trabaho mo ay pagbebenta ng sigarilyo. Ikaw ang responsible sa inventory at marketing nito. So mas mabigat ang usapin at mas malapit ito sa ipinagbabawal. Kasi ikaw yung direct. Pangalawa, kung convenience store attendant ka sa pangkalahatan, halimbawa, nagbebenta ka ng tubig, pagkain, tinapay, gatas, grocery items at iba pa, maliit lamang na bahagi ng tindahan ng sigarilyo. Hindi iyon ang pangunahing layunin ng iyong trabaho. Okay? So sa ganitong situation, maraming makabagong ulama or contemporary scholars ang nagsabi na ang sahod ay hindi maituturing na ganap na haram, sapagkat ang trabaho ay halo-halong gawain at ang karamihan ng operasyon ay nasa mga pinahihintulutang produkto. Subalit, natili na ang mismong pagbebenta ng sigarilyo ay isang bagay na dapat iwasan kung may kakayahan. Sheikh bin Baz rahimahullah nagsabi, ipinaliwanag niya na hindi pinapayagan ang pagtulong sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na bagay, ngunit kung ang isang tao ay nasa kalagayang napilitan at wala pang mapaglipatan, dapat siyang maghanap ng mas malinis na kabuhayan habang nanatili sa takot sa
Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Uthaymeen rahimahullah nagwika, binanggit niya na ang Muslim ay dapat magsikap na umiwas sa mga trabahong may malinaw na kaugnayan sa mga ipinagbabawal na produkto, ngunit hindi siya dapat magdulot ng malaking pinsala sa kanyang sarili at pamilya sa pamamagitan ng pag-alis ng walang alternatibong kabuhayan. So ano ang practical na payo para sa iyo kapatid? Kung ikaw ay may asawa at mga anak na umaasa sa iyo, wala pang kapalit na trabaho, at ang convenience store ay hindi lamang sigarilyo ang ibinebenta, so ang payo ko ay ipagpatuloy muna ang trabaho. Okay, sa ngayon, ipagpatuloy muna ang trabaho habang naghahanap ng mas malinis na hanap buhay. Iwasan hanggat maaari ang direktang pagkikilahok sa promosyon ng sigarilyo at vape. Of course, magdua ka sa Allah na pagkalubang ka ng mas mabuting trabaho. Kapag nagkaroon ng halal at mas malinis na oportunidad, lumipat dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Talaq, "Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Sino mang may takwa sa Allah, gagawin niya siya ng paraan upang makalabas sa kanyang suliranin at pagkakalubon siya ng kabuhayan mula sa parang hindi niya inaasahan. Okay? Na kung kaya, ang sigarilyo at vape ay pinagbabawal ayon sa maraming ulama sa kasalukuyan. Ang direktang pagbibenta at pagtataguyod nito ay hindi ipinahihintulutan. Kung convenience store attendant ka at hindi lamang sigarilyo ang pininda mo, ang sahod mo ay hindi automatikong nagiging ganap na haram. Gayunpaman, mas mabuti at mas ligtas sa relihiyon na humanap ng trabahong walang kaugnayan sa mga ipinagbabawal na produkto. Huwag munang umalis kung wala pang mapaglipatang trabaho na mahahanap at magdudulot ito ng malaking pinsala sa iyo o sa iyong pamilya. Patuloy na magsikap, mag-istighfar at humingi ng mas mabuting kabuhayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya kapatid, ang katotohanang nag-alala ka kung halal ba ang iyong kita ay isang napakagandang tanda. Maraming tawang hindi na nagtatanong tungkol dito, no? Kaya't ipagpatuloy mo ang pag-iingat sa iyong relihiyon at magtiwala sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min." Sinabi ng Prophet, sino mang mag-iwan ng isang bagay alang-alang sa Allah, papalitan ito ng Allah ng mas mabuti kaysa rito. Ang hadith na ito inaiulat ni Imam Ahmad bin Hanbal. Naway pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang ganap na halal, malinis at pinagpalang kabuhayan para sa iyo at sa iyong pamilya. Hope na meron tayong tutunan inshallah sa programang ito, no? Ang ating podcast. So, Allahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.